Welcome to my XPG story. Magandang araw po sa ating lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rose Ann, 26 years old at balingkinitan ang pangangatawan. College sweetheart kami ni Greg at ni minsan ay hindi kami nag-away. Dahil na rin siguro sa mayroon kaming respeto sa isa't isa at noon pa man ay napag-usapan na namin ang priority namin. Yun ay ang makatulong muna sa aming kanya-kanyang pamilya. Hanggang nakatapos na nga kami ng pag-aaral at nakakita na din ng kanya-kanyang trabaho. Dito ay gumaan na ang pamumuhay namin dahil kahit papaano ay nakakatulong na rin ako sa aking mga magulang na tipong almost perfect na talaga dahil na ibibigay ko na ang mga pangangailangan nila. Dito ay nagpasya na si Greg. Naayain ako na magpakasal. Kaharap ang mga kanya-kanya naming pamilya. Subalit, may kung ano sa puso ko na parang hindi pa ako handa sa pagkakataon na yun dahil gusto ko pa na mag-grow sa sarili ko. Pero dahil alam kong masasaktan si Greg, ay pumayag naman ako para lang hindi siya mapahiya sa maraming tao. Ngunit pagkatapos ng romantic na proposal na yun, ay kinausap ko si Greg at nakiusap ako na baka pwedeng hayaan na muna niya ako na makapag-abroad upang matupad naman ang pangarap ko sa sarili ko. Lalo na at mayroong magandang offer ang boss ko sa akin na minsan lang ito naibibigay sa kagaya ko na wala namang kapit sa kumpanya at tanging sipag lang ang naging sikreto. Tututol pa sana si Greg sa aking gusto. Subalit, wala naman na itong nagawa dahil buo na rin ang desisyon ko at nangako naman ako sa kanya na itutuloy ang kasal namin kapag natapos ko na ang 2 taong kontrata na ibibigay sa akin ng kumpanya. Pagkatapos nga ng pag-uusap na yun, ay agad na rin akong nag-asikaso ng mga kailangan kong papeles. At dito, sinabi ko na rin sa mga magulang ko ang plano ko. At dito naman ay pilit pa akong inaawat ng ina ko dahil sa ngayon lang kami magkakalayo. At nag-alala din sila sa relasyon namin ni Greg na baka raw ay mauwi sa wala ang 6 na taon naming pagiging magkarelasyon. Kaya naman, pilit kong ipinaliwanag ang aking pangarap sa buhay at sinabing nag-usap na rin kami ni Greg at mayroon na kaming usapan sa isa't isa. Kaya naman, maging sila ay wala na rin nagawa at hinayaan na rin akong tuparin ang mga pangarap ko para sa aking sarili. Mabilis ngang natapos ang mga kailangan sa paglipad papuntang Canada dahil sa asikasuhin naman ito ng kumpanya namin. 3 kami na pinadala doon, kaya naman kahit paano ay may makakasama ako at nakakausap na Pinoy din. Kaya alam kong hindi ako ma-homesick sa lugar na iyon. Dito nga ay nakasama ko si Lovely at Edgar na di ko naman ka-close. Ngunit palagi naman kami nakikita sa dati naming trabaho. Masaya ko silang binati at nakipagkwentuhan na din. Dahil nga para kahit paano ay may makakausap ako. Madali ko namang nakuha ang ugali ni Lovely. Siguro dahil sa pares kaming babae at halos magkasundo sa kung anong gusto. Subalit, iba si Edgar. Dahil halatang naiilang ito sa amin at nangingiti lang tuwing nagbibiroan kami ni Lovely, lalo na pag may gwapo kaming pinag-uusapan. Kaya naman napag-isipan pa namin na baka kapatid din namin ito at nakakaramdam pa ng panghihinayang si Lovely. May itsura naman talaga ito, kaya tila ba pa men ito na di nagpapalata sa amin. Lalo na hubog ang katawan nito na tila ba batak sa pampalakasan. Kundi ko nga lang alam na may Greg na nagmamayari sa akin, ay malamang
Isa ito sa pwedeng maging pangrampahan. Nakarating na nga kami sa lugar ng aming pagtatrabahuan. Pagkatapos na yun na maitour kami sa lugar, ay hinatid na rin kami sa aming tutuluyan. Swerte nga at magkasama kami ni Lovely sa kwarto na aming pansamantalang titirhan sa loob ng 2 taon. Samantala ay hiwalay naman dahil nga sa lalaki ito. Mabilis ngang natapos ang 2 buwan na puro trabaho lang ang aming inaatupag. Ngunit dito naman ay lumabas na sa akin ang pagkamiss ko sa aking pamilya, lalo na si Greg. Ngunit madalang naman kami magkausap nito dahil madalas ay abala din ito sa trabaho niya at hindi pa nagtama ang schedule namin dahil sa magkaiba naman ang oras namin sa isa't isa. Kaya naman pilit ko na lang na nililibang ang aking sarili. Mabuti na lang at nandito si Lovely na madalas kong kasama. Maging si Edgar ay sa amin na rin nakikibanding. Kasama ang ilang Pinoy na katrabaho namin. Kaya kahit paano ay nagagawa naming labanan ng homesick sa isa't isa. Mabilis na natapos ang 1 taon at dito ay unti-unti na rin kaming nagkakatampuhan ni Greg. Dahil na rin siguro sa malayo kami sa isa't isa. At dito naman ako nadadamayan ni Edgar. Dahil siya ay mabilis kong matakbuhan at hindi ko lang alam kung bakit. Dahil si Lovely naman ay mayroon ng naging boyfriend dito na Pinoy din at madalas ay nakakasama na nito magdamag. Kaya naman ako na lang ang naiiwan sa apartment namin. Dahil wala akong makakwentuhan ay si Edgar ang napagsusumbungan ko ng problema namin ni Greg, na agad naman ito nagpupunta kapag tinatawagan ko. Ngunit isang gabi ang naganap nang minsang mag-away na naman kami ni Greg. Dahil sa Edgar lang ang matatakbuhan ko ay tinawagan ko siya agad. At agad naman itong nagtungo. Naabutan niya ako sa apartment na tumutongga ng nakakalasing na inumin. Pagpasok pa lang ay kung ano nang pumasok sa isipan ko at niyakap ko siya at hinalikan. Huli na nga nang maisip ko na mali itong ginagawa ko. Tapos ang halikan na iyon sa pag-iisa ng katawan namin na tila ba nasasabik rin ako sa ganoong sitwasyon. Lalo na at halos 1 taon na rin ako sa Canada at malayo pa kay Greg. Pagkatapos ng pangyayari ay naulit pa ito ng naulit kahit na alam naming parehas na mayroong nagaantay sa amin sa Maynila ay nagkaroon kami ng lihim na pag-iisang katawan ni Edgar na wala naman kaming pinag-uusapan kung paano ba ito matatapos. Basta sa tuwing nakakaramdam lang kami ng pananabik ay nagagawa naming alisin ito sa pamamagitan naming 2. Ngunit mabilis na natapos ang 2 taon at dito ko na rin napansin na tila may pagbabago na rin sa aking katawan hanggang sa makumpirma ko na nagbunga ang ginawa naming pagtataksil ni Edgar. Agad ko naman sinabi ito kay Edgar sa pamamagitan ng text message. Ngunit hindi ito sumasagot kaya naman inihanda ko na lang ang aking sarili. Natanggapin ang bunga ng aking pagkakasala kay Greg at sinabi sa sarili na pananagutan ko mag-isa ang bunga ng aking pagtataksil. Lalo na at alam ko sa sarili ko na bunga din ito ng pagmamahal ko kay Edgar. Sa pag-uwi pa lang ay inilihim ko na kay Edgar ang pag-uwi ko. Kaya naman sila mama at papa na ang sumundo sa akin. Alam ko naman napansin na nila ang paglaki ng tiyan ko. Subalit tahimik sila na tila nagaantay din ng aking sasabihin. Sa pagkakataon na yun ay naglakas-lakasan ako at tahimik muna habang nakarating kami sa bahay. At dito na nga nagtanong ang aking ina at sinabi ko na ang lahat-lahat. Hindi ko maiwasan na mag-iiyak lalo na sa aking nalaman
na mayroon na daw asawa si Greg. Nagulat man sila ay hinayaan na lang nila na sa akin manggaling ang lahat. Nangihinayang man sila sa relasyon namin. Ngunit ganoon naman siguro talaga na hindi kami ang magkapalad ni Greg. Nagtatanong naman sila sa ama ng aking anak ay hindi ko agad nasagot dahil hindi ko rin sigurado kung handa ba niya itong tanggapin. Kaya naman minabuti ko na lang na akuin ang lahat. Di man sinasadya na magkita kami ni Greg, lalo na sa ganito kong sitwasyon. Ngunit mas masakit ay may kasama na siyang iba. Humingi na lang ako ng tawad sa kanya. Subalit, tipid ng ngiti lang ang sagot nito at agad din na umalis sa lugar. Sa paghabol ko ng tingin ay tila nag-uusisa ang babaeng kasama niya at di ko na rin narinig ang sagot ni Greg. Naiyak na lang ako habang naglalakad at naisip na ito na ba ang kabayaran sa mga kasalanan ko, sa mga ginawa kong pagwawalang bahala sa lalaking labis na nagmamahal sa akin ng sobra. Hanggang sa manganak na nga ako, nawala pa ring balita sa ama ng aking anak. Kahit paano ay nariyan naman ang aking mga magulang na siya nagsisilbing gabay sa akin. At habang lumalaki ang aking anak ay naghanap na rin ako ng trabaho dito at di ko na nais na mag-ibang bansa pa dahil ayokong mawalay sa aking anak.